Hi everyone! Samahan niyo ako mag-repat ng aking kalateya. First time ko pala guys magkaroon nito kaya itry ko naman. Ayan. So, 3 pat and then ilipat natin siya sa tag-iisang pat. So, ito guys napansin ko medyo matigas yung soil at ayun na nga. Halos purong soil kaya antigas talaga niya. Ayan. So, gagawin natin is dandahanin natin para hindi masira yung kanyang roots. So, ayun guys, so, talagang antigas. So, gagamit pala ako ng gloves kasi nakalimutan ko. May sugat nga pala yung kamay ko. So, lagi tayong mag-iingat guys kasi mostly na-haul ko o nabili ko lang to. So, hindi ko alam kung anong mga soil yung gamit nila dito. So, mag-iingat tayo minsan, lalo na kapag may allergy tayo sa mga soil. Ayan. And then, ito naman guys yung pangalawang pot. For sure, soil din to. Kasi antigas din o, yun na nga. Ayan. So, feeling ko, kaya hindi masyadong lumaki to. Kasi nga, medyo, alam mo yun, nahirapan mag-expand yung kanyang roots. Ganun kasi nakikita ko sa mga plants ko. Kapag hindi na siya masyadong malaki, ibig sabihin sa soil. So, tanggalin lang natin to guys. Palitan natin ng potting mix na gawa ko yung maraming rice hull. Ayan. Yun lang gagawin natin. Yun. Tanggalin natin yung purong soil. Lahat yan guys, yan yung gagawin natin. Tatanggalin talaga natin kasi hindi pwedeng ganito. So, ayun na, natanggal ko na nga lahat. At pansin nyo, yung soil ko is more in rice hull. First guys, ito, una nating iripat. Tatanggalin natin to ng guys, may mga dry, siya, leaves. Ayan, para sure na magiging healthy ang ating calathea. Tanggalin lang natin, ayan. Tapos, dagdagan lang din natin ng soil. Tama-tama lang sa kanya, guys, yung pot niya. Medium size. Kasi medium size din yung plants. Yan. Kasi si rice hull, siya talaga is hiyang sa mga plants ko. Dahil nga mabuwaghag ito. At ito rin ang gustong-gusto ng mga calathea. Ayon sa search ko lang, guys, ha. Ayan, yan ang gagawin natin. And then, proceed na tayo sa pangalawang pot. Medyo maliit. At tanggalan ulit natin ng mga dry leaves. Napansin nyo rin, guys, na may kagat yung kanyang mga dahon. So, ibig sabihin, ay nakagat na ito ng uod. For sure, uod siguro to. Pero na-check ko naman to at wala naman siyang uod siguro sa mga kasama or nakadikit niyang plants. Ayan. At alam niyo ba guys, na first time ko lang to magkaroon at mag-alaga nito. Kaya ni-research ko nga muna at baka naman magkakamali tayo. Sayang naman ang nabili nating plants. At maganda pala ito tingnan guys kapag lumalago na. At pwede din siyang pang indoor. So, ito guys, share ko sa inyo. Ito yung pinaka-mother plant niya pala. Ayan, hindi ko na tinanggal kasi tingnan nyo, ang healthy naman ng roots. Tapos, ang dami niyang babies, 3 na. So, naisipan kong, ayan, meron pang natuyo na parang magiging uod yun soon. Tanggalin na natin. And then, ayan, iripat natin. Isama na natin dito guys yung mother plant. Ayaw ko siyang tanggalin kasi nga, nakita ko namang buhay na buhay pa yung kanyang roots at baka mag-produce pa siya ng more babies. Ayan, kaya inilagay ko na lang siya dyan para in case man, tutubo na lang siya. At matatandaan ko talagang mother plant siya dahil 3 yung kanyang baby. So, yun na lang guys yung gagawin natin. Ganun lang kadali mag-propagate. At ito na nga guys, tapos na. Mayroon na tayong 3 pot. Ayan. Guys, pero chinek ko yan, wala naman talaga siyang uod. Inulit ko lang. Baka nga may nakaligtaan ako. So, pwede na siya natin i-display. Ang gagawin natin, huwag natin paarawan. Shaded area muna kasi nga karipat lang natin. Okay, morning sunlight lang yung kailangan nila dito. At yun lang guys. Thank you for watching.